Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ang umiinit, pati na rin tayo, pati na rin ang ating mga paligid. Kaya mga kapatid, uminom ng maraming tubig at huwag lumabas ng hindi kailangan. Welcome po sa Face to Face, kasama ko ang Team Pula! Tama ka dyan, Ryle, pero ako laging handa makisawsaw sa usapang mainit at walang preno sa harapan. Puting-putiin! Go! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, Kaya puti! naman mga kapatid, tuloy po kayo sa programang nag-aalab sa bangayan pero may solusyon. Ito po ang Face to Face Harapan! Ang magandang asal at pangaral ang kaya nilang ipamana sa atin. Palakpakan natin ang ating harapang tagapayo. Bawal ang pasaway sa batas, kundi lagot ka kay Attorney Lorna Capuna! Magbaon ng kabutihang asal at pagmamahal sa kapwa, gaya ni Dr. Love, Brother June Banal. Malusog ang kaisipan ay isang kayamanan, Doktora Camille Garcia! At siya naman ang mag-iiwan sa atin ng legacy pagdating sa public service. Ang may K umawat sa lahat ng may alitan. Narito na ang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corina! Hello! Kay Moy and kay Ryle sa ating trio tagapayo. Mana, yan ang ating pag-aawayan ngayong araw na ito. Isang pamanang bahay ang pinag-aalitan ng magkapatid. Hirit ng nakatatandang kapatid, siya daw ang nag-alaga sa inang nag-iwan ng mana. Pero buwelta naman ng nakababata, anak din daw siya. Kaya, ang hirit nila sa isa't isa, bakit? Bahay mo ba to? Hoy, Mirasol, huwag kang pilingera. Dahil may karapatan din ako sa bahay natin, dahil anak din ako ng nanay natin. Sina Marites at Mirasol ay nagkasagutan dahil sa bahay ng magulang na kanilang pinag-aagawan. Mas may karapatan po si Mama Mirasol. Simula po nung namatay po si Lola, siya na po nag-asikaso ng lahat. Mana-mana, kanino kaya mapupunta? O maghahatian na lang sila sa pamana para matapos na ang problema? Yun naman ang kanyang sinasabi. Siya raw ang nagsasakripisyo sa ibang bansa. Pero, pinagkaita ng mana ng kanyang nakatatandang kapatid. O eto na, Tess, humarap ka na. Hello, Tess. Saan ka naman nag-ibang bansa? Sa Saudi po. Saudi? Anong trabaho mo doon? Caregiver po. Caregiver. So, anong nangyari? Nagrereklamo po kasi ako. Sabi niya kasi wala na daw akong karapatan. Kasi po, yung since na natira ako doon, may asawa ko. Kaya lang, nung sabi niya nag-asawa ko, kargo na daw ako ng asawa ko. Pero ang ginawa ko,
Nung humahabol nga ako dahil nga yung bahay namin, nagparty-party nga po. Kaya po humahabol ako, namingi ako ng espasyo doon. Kasi hindi naman talaga totally sa kanya, yung kumbaga sa bahay ng nanay ko yun. Hindi sa kanya. Ayun, okay. So, bale, ilan kayong magkakapatid? 6 po kami lahat. 6. So ngayon, ilang tao ang nakatira, ilang pamilya ang nakatira ngayon sa bahay na yan? Wala, since po ngayon, nakatira doon is 3 yung kapatid kong nakatira na ngayon. Plus po yung isang anak niya doon sa bahay na yun. Bali ako lang po yung nawala doon, tsaka isa pang kapatid kong babae. Pero ang pagkakaalam ko kasi dyan, si Attorney Lorna na rin nagpaliwanag dati, na kung ano man ang iniwan ng magulang, hati-hati Attorney Lorna? Hati-hati dapat equal ang Dapat lahat ng equal. magkakapatid. Pero kung walang last will and testament, kasi sa mana, meron tinatawag na free portion. Kasi kung minsan meron tayong mga anak na may nangangailangan, let's say nag-aaral pa, or minor, bibigyan mo ng mas malaking share. Pwede yon sa last will and testament. Pero pag walang last will and testament, ang presumption ng law mahal mo sila equally. Ganon. At ang pangangailangan nila ay equal. So kung may last will and testament, pwede ring wala kang ipapamana sa isang anak? Hindi pwede. Hindi pwede yon. Oo, kasi meron ang mga anak natin ay ang tawag doon compulsory heir. Unless may ground ka for disinheritance. Okay, so in this case, wala namang iniwan. Wala pong habilin na ganito, may ganito. Kailangan po, parang nasusunod siya nga po Kumbaga, kung hindi talaga niya bibigyan ng space. Walang kasi, naiwan na habilin ng nanay mo. Wala ka na rin tatay. Wala na rin po. Since 7 years old pa lang po. Wala na. Wala na. So sa nanay mo yun. Okay, so ngayon, ano nasabi naman ng ibang mong kapatid? Naghahabol din? Yun po yung nakarapatan ko talagang humabol kasi anak din po ako ng nanay ko. Yun ang sabi ng ibang mong kapatid. Opo, para Ayun. paglabang ko rin yung karapatan Saan ba ko. ano ba itong mansyon na ito? Gaano kalaki ang mansyon? Alam ko po nasa 39 square meter lang. 39 square meters. Opo. 39 square meters. Ano ba yung 39? Maliit Sa mga mayayaman, banyo lang yun. Diba, no? Oo. 39 square. Ilang kwarto yan? Nung hindi pa napapayos yun, bali 2 kwarto lang yun. Sa nanay ko tsaka sa isang kapatid ko lalaki. Tapos yung sa isa bunso kong kapatid nasa baba. Bali nandun po ako sa gitna. Sa tabi ng kwarto ng nanay ko. Ayun. Kaya- Ito ba'y nasa loob ng isang building o sa lupa? Sa lupa po lang. Sa lupa. Okay. Saang lugar ito? Sa Tangos po. Sa Nabotas. Sa Navotas. Okay. Dati ka na daw pinalayas Yes po. ng nanay mo. Pinalayas po ako dahil burin sa ate ko. Bakit ka nga pinalayas? Anong dahilan? Yun nga po, siguro inggit sa akin dahil nga maganda ako sa kanya. Mas maganda ka sa kanya. Oo. Teka muna, sandali. Bakit ka pinalayas ng nanay mo? Anong dahilan daw? Hindi ko nga rin po alam siya dahilan sa kanya kasi nga, yun nga parang kinakampihan siya ng nanay ko tsaka yung ate ko. Kasi siya daw yung ulirang anak. Paano nyo naman paghati-hatian yung 39 square meters? Pagka binenta, hati-hati. Magkano naman lang yun? Hindi ko alam eh. Oo, tapos kung ipaparenta naman, hati-hati kayo sa kikitain ng renta. Pwede rin. Ayaw mong ipaubaya na lang sa kanila? Kasi darating din po ang panahon na, siyempre pa may asawa ko, o in case na mawala yung asawa ko, wala na akong habol doon. Kumbaga, para sa sarili ko, pwede ko rin ibigay sa anak ko yun. Kasi yung anak ko lang naman po ang nawala doon ng, kumbaga, ng representative na pagiging religyoso. Parang ganun po. Speaking of asawa, nabanggit mo yung asawa mo. Ang sabi kasi sa akin, do sa research natin, meron pa itong pinag-uugatan na selosan. Kasi yung... Teka muna, mga chismoso talaga kayo Mga intrigero, mga sulsulera at sulsulera din kayo, Okay, yung asawa mo daw nanliligaw sa ate mo. Sabi. Totoo ba yun? Totoo yun. Kasi nga, meron akong kaibigan na sinasabi niya sa akin, Marites, yung... Marites pa. Yung asawa mo, pumunta sa bahay ng nanay mo. Parang 3 beses daw niya nakita. Yun nga po. Kasi nga, siyempre nasa ibang bansa po ako. Hindi ko po alam yung nangyayari sa Pilipinas. Paano nyo naman alam na pumupunta sa bahay nyo para May nakakita po talaga. Para ligawan yung ate mo? Oo, yun nga. Yun yung sinabi sa akin ni Ate B na nakikita niya 3 beses nga yung asawa ko. Eto na. Yan ang panig ni Tess.
Masama naman ang kanyang loob dahil siya lahat ang nagsakripisyo para sa kanilang ina. Siya pa ngayon ang iniintriga. Eto na si Ate Sol. Humarap ka na! Sobra ka talaga. Ano sobra? Ano naging sobra? Sige nga. Paano kasi lagi mawalang karapatan sa bahay na yun? Oo, sige. O di ikaw na. Talagang ako na. Talaga? Paano magiging sa iyo? Pangalan mo yun? Ikaw ba ang pinaka-eldest? Pangalawa po. Pangalawa ka. Kasi mula na po nung namatay po yung tatay ko, kumbaga, yung kuya ko, nag-asawa na rin, bata pa rin. Ngayon, ako nung mga time na yon, ma'am, nag-asawa rin ako. Merong nagagusto sa akin, may edad na sa akin. Ngayon, pumayag lang ako na makiano sa kanya dahil nga yung sa sitwasyon ng buhay namin. Kasi patay na po yung tatay namin. Parang ako yung tumayong maging magulang. Dumating sa point na nag-asawa nga ako ng may edad, papatulan kita pero pagawa mo yung bahay namin. So may perang konti ito? May pera po talaga. May meron. pinag-aralan kasi siya. Oo. Tsaka matanda sa akin ng 22 years. Oh, I see. Parang tatay ko na rin siya. Basta ang ginawa ko lang, yung nanay ko, gusto kong masino, pati mga kapatid ko. So, pinatayo niya yung bahay namin. Pero hindi pa sa amin yung bahay na, yung lupa na yon. Kailan lang inaward sa amin yon yung lupa. Sa makatuwid, sila nagsilaki doon sa bahay namin. Hindi ko inisip na darating tayo sa point na ganito. Ayun, na pinag-aawayan. Ang bahay na siya daw ang gumawa ng paraan para mapatayo. Question, hindi sa kanila yung lupa, inaward lang. Inaward lang ito sa kanila, ewan ko lang kung ano ang legalidad. Meron bang pag-aawayan ang mga magkakapatid na ito? Yun ang unang tanong na sasagutin natin sa legal na usapan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sising mo, harapin mo, face to face. This program is brought to you by Bingo Plus. Naku, itong masakit talaga kasing magkapatid pa sila. Pareho naman kayong maganda sa totoo lang. Pero ang sinasabi mo, Sol, wala na siyang karapatan. Bakit? Hindi naman po siya sa walang karapatan. Kasi pagkaliit-liit po lang po ng espasyo namin, saan pa po siya sisiksik? Ay, yung ibang kapatid namin, wala rin naman bahay. Siya kahit papano, meron siyang kakayahan na magpatayo ng bahay o kaya magpagawa siya. Yung mga anak niya may mga hanap buhay na maganda. Ano pa hinahabol niya doon? Ang liit-liit na. Oo. So may mga anak ka nang meron na rin trabaho? Opo, meron po. Pero hindi pa rin nila kami ina-acknowledge kasi nga, siyempre magulang nga kami. Siyempre, priority namin talaga at nangungupahan kami. Kaya naman po, mahabol ako sa parte ng sa nanay ko. Dahil mahirap pong mangupahan sa panahon kasi ngayon. Saan ka sisiksik doon? Ang nagsiksikan na sila? Yung dating pwesto ko doon, kasi anak niya nakatira doon eh. Doon ang pwesto ko talaga doon. Siya, naging represented niya anak niya doon sa bahay ng nanay ko nga. Kaya yun nga yung inahabol ko. Kung ako pinilayas ng nanay ko, pwede na rin pala yung anak niya doon siya tumira. Wala nang espasyo. Saan pa po siya pupunta doon? Ano, nakaganyan po sila? Yung may pamamano niya sa anak niya, hindi ba sila pwedeng magsumika para yung anak niya magkaroon ng kahit papano? So, kaya naman kasi kaya magbigay ng kapraso. Bakit yung tatlong kapatid ko, binibigay mo, binibigay mo sila. Dati nang nakatira doon. Hindi, kahit saka nanay ang nagbigay doon. Hindi ako nagbigay doon. Ang nanay ang nagbigay doon. Hindi ako. Halos yung damit ko, sinunog pa nga doon eh. Ano? Sinunog. Para lumayas lang ako. Sino gumawa nun? Di ba? Paano nga kasi di ba nag-asawa ka ng maaga? Kaya maganda ako sa Asawa ka ng maaga, inintindi mo yung sarili mo. Na hindi ka nga tumulong sa nanay kahit na... ikaw na uli ng anak. Nagkasakit nga si nanay, katulong ka ba? Talaga? Magpapagawa ng bahay, mga anak ko pa rin ang nagpagawa, ma'am. Mga anak ko pa rin ang nagpagawa. Pagpare-renovate, pagpapataas. Anak ko pa rin ang nag-ano sa akin. Lahat sa akin. Lahat. Pati mga anak ko, kahit hindi man ako, anak ko pa rin. Anak din ako. Ano ba hinahabol niya, ma'am? Pagka binigyan ka ba ng espasyo, titira ka doon? Papaayos ko po yung ma'am ko. Siyempre po, kahit ba malaki yan, at least nabigyan ako. Yun lang hinahabol ko kasi. Wala naman sa laki sa lechon eh, yung pagbibigay nila sa akin. Pero teka muna, ilagay muna natin sa isang tabihan,
paano naman itong tungkol sa asawa? Yung asawa daw niya lumiligaw sa'yo. Eh, dati nga parang nagpaparamdam sa akin. Eh, hindi ko naman papatulan. Diyos ko. Nako! Patulan. Wala sa kalingkingan niya yung mga gusto ko. Totoo lang yun. So parang may paramdam. Hindi ako Paano po siya nagpaparamdam sa inyo? Parang siguro dahil kaya nagpaparamdam sa akin dahil parang gusto niya yung parte ni Marites ibigay ko. Eh, hindi naman din niya ako mauto. Ano ko uto-uto? Bakit? Okay. Kasi hanggang wala namang katibayan, hindi mo talaga pwede paratangan ng parang totoo. Lalo't sinasabi niya, ayaw naman niya, oh. Eto na ngayon ang tanong, ha? Eto ang tanong na nasabit na kasi daldalan tayo ng daldalan dito tungkol sa ligawan. Eh, itong certification na ito ng National Housing Authority, Attorney Lorna, kaya siguro biglang pinag-aawayan nila, feeling nila sila na ang may-ari. Eto binabasa ko kanina. Ang sabi dito, hence, teka muna ha, eto nakasulat, parang hindi nila ito pwedeng, this may not be used as proof of ownership over the property. Malinaw na malinaw sa mga grants ng NHA kasi government grant yan, consistent sa housing policy ng gobyerno, no? Ang intention niyan mag-provide ng housing, yung land at saka yung housing, no? Hindi pwedeng ibenta yan. So yung 39 square meters, kung iniisip nyo na paghatian nyo na lang, ibibenta nyo, hindi pwede kasi grant yan, yung land. Ngayon yung issue naman na ikaw nagpagawa ng bahay, ang bahay ay improvement on the land. Pwede kang humingi ng reimbursement sa mga kapatid mo. Pero ang pinakamagandang, kasi sa land titles, ang proof of ownership ay yung TCT. Transferred Certificate of Title. Correct. Ang certification ng isang NHA, hindi yan proof of ownership. At magtangka kayong ibenta yan, walang tatanggap sa land na yan. Himayin pa natin ito ha, kasi parang lumalabas, ano bang pinag-aawayan natin dito? Hindi naman pala natin pag-aari. Ayun. So, applicable pa ba? Pwede pa bang puntahan ng batas tungkol sa mana? Meron bang manang pinag-uusapan dito? Mas titindi pa ang harapan at mga pasabog na revelasyon at makakasama na natin ang kanilang mga kakampi. O, yung magpapatunay ng mga ligawan. Lalabas na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula, pula, pula! Face to face. Para sa kanya, mabait na kaibigan si Tess. Yan. Kaya sa abot ng kanya makakaya, poproteksyonan niya. V, humarap ka na. Kapal ang mukha mo, no? Kapal ang mukha mo. Bibintakan mo pa akong kalaguyo ko yung asawa ng kapatid ko. Tigil ka, Susol. Hindi ka muna kakausapin ko. Eh bakit? Papaliwanag ba't hindi pinapaliwanag ko sa side ko? Nakita ko lang ka. nandun yung Tignan mo yung ganda asawa ng kapatid niya. mo sa ganda mo. Mas maganda ako dyan. Hindi ako papatalo. Kasi ako marami ako naging asawa. Siya isa lang. Ako marami naging asawa. Mga asawa na. Paramihan na ng asawa. Yung pala yung basihan. O, diba? Okay, V, ano naman ang iyong bersyon? Bali, ito po kasi si Tess, matagal ko na po itong kaibigan. Kumbaga parang tinuring ko ng kapatid. So, syempre, wala po siya, nasa abroad po siya. So, sa mga nakikita kong pangyayari, natural dapat bilang concern na kapatid, kailangan kong sabihin sa kanya. So, nakukwento ko na madalas kong makita talaga yung asawa niya sa bahay nila. Imagine mo, pagpasok ko, pagpunta ko sa trabaho, o kaya may pupuntahan akong malapit sa kanila na kaibigan ko. Plus, pag-uwi ko, andun pa rin yung asawa niya. Sabi ko nga, ano to? Anong meron? Anong meron? Bakit lagi nandun yung asawa niya? Tapos ano pa? Tsura niyan. Yung hindi pa ako nagtatrabaho yung asawa nito. Bakit ano? Kaya nga at least kinikwento ko sa kanya bilang ano. Para at least may alam po siya. Insecure kasi kayo sa akin. Ganda ko. Oo. Kasi nga di ba maganda siya kamukha niya si Ann Curtis o kaya si Nanette Medved, di ba? Kaya talagang ano siya, talagang
insecure siya sa kapatid niya. Sa palagay mo ba, V, may ibang dahilan kung bakit ayaw niyang bigyan ng parte sa bahay si Tess? Siguro kasi nga, yung ayaw niya bigyan ng parte kasi nga para hindi sila mabuking. Kaya siguro ayaw niyang bigyan Ganun ng agad? Kasi siyempre pagka nandun na sila, makikita yung mahala tayo. Nakapal naman ang mukha mo mag-ano sa akin. Pero wala namang pero wala ka namang naisumbong na, oy, nakita ko naghalikan, o doon nag-overnight, o doon Kasi po nasa trabaho po ako kumbaga hindi ko na napapansin yung Kasi pwede kitang idemanda sa ginagawa mo na yan Sinisira mo kami magkapatid. Oo, kasi dahan-dahan tayo sa mga sinasabi natin dahil baka sa atin bumuelta kahit maganda ang intensyon. Pero masama ba ang loob mo, Sol, na sa hirap na dinanas ng nanay mo, walang naiambag si Tess? Talagang masama loob ko sa kanila dahil ako lahat ang nag-suffer. Kahit na nasa abroad yun, di naman nagpadala 500. Nasa ba yun? Nauuspital nanay ko Tapos ngayon nung namatay, hihingi siya ng party doon. Alam naman niyang wala naman siyang sisiksikan doon. Kaliit-liit ng bahay namin. O saan siya sisiksik doon? Paano nga? Gusto mo swapangin yung bahay? Talagang, hindi sa gusto ko swapangin. Ang inaanap sa'yo, nakita mo naman yung sitwasyon ng mga kapatid mo doon. Hindi ka marunong magparaya. Nakagaya ko. Na kahit kailan, lahat ng mga kapatid ko, inisip ko, at saka magulang ko. Pati mga anak ko, nagsurvive niyan. Ano yun? Wala naman kayo naitulong Parang nakikita ko yung punto ni Sol, kasi ate din ako, no? Pagka ganon, yung walang naitulong man lang, walang tapos kakarampot, parang iisipin mo nga, ano ba nga ang ibibigay ko sa kapatid kong ito na hindi man lang tumulong ni Haniho sa amin. Pero iba ang sinasabi rin ng batas, ha? Kumbaga, naiintindihan kita. Pero baka iba ang sinasabi ng batas. Okay, bago ang batas, siya naman ang magpapatunay na si Sol ang nagsakripisyo para sa kanyang nanay. At magsasabing wala raw karapatan si Tess sa mana. Christy, humarap ka na. Matagal mo nang kilala si Sol. Oo. Magkapit-bahay ba kayo o Magkapit-bahay. So, yung bahay maliit lang talaga. Ilang tao ngayon nakatira sa bahay na yan, Sol? Bali, 4. Hindi, tao. Yung kapatid kong panganay, hindi ko malaman kung 6 yung anak, di 7. Sus Maria Josep. Oh. Yung isa naman, 4 yung anak, tsaka 2 sila magsawa, di 6. Oh. Yung isang bahay. 4 na. Yung isang bahay naman, bali ang anak niya 5. Kaya lang yung 2 nag-asawa na, nagbukod na, 3 na lang. Tsaka yung nag-asawa na naman yung kapatid ko. Sabi mo ng 20. Tapos yung kwarto ng nanay ko, pinagawa na ng anak ko yun. Dahil nung pinagawa nung kapatid ko yung kapraso, ginawa ng anak ko na awa naman sa kwarto na. May sentimental value kasi yun. Ang ginawa ng anak ko, pinagawa niya rin. Ba't di sila nag-angalan? Kung kailan napagawa na, saka sila nanghihingi ng ako dun Tingnan mo naman yung sitwasyon. Doon ka ba nakatira ngayon? Ako po. Sa kabila po. Dahil pinaubayo ko muna sa anak ko. Dahil katwiran ko naman, meron naman ako tinitiran. Yung anak ko, dahil siya naman ang talagang nag-ano sa magulang namin. Dahil kasi palaki yun ng nanay ko. Kumbaga yun ang kapalit ko. Kung sakali, ito lang kung sakali na pumayag si Sol, magbabayad si Tess ng parte niya, titira ka ba doon? Opo, titira ako. Kasi siyempre doon ako pinanganak Kaya lang naman ako nawala dahil pinalayas nga ako Siyempre, kung hindi man ako papalayas, hindi man ako nakakatawa ka. Saan ka titira doon? Ang lilit ng espaso mo. Ito isipin mo, yung bibigay mo sa anak mo? Pwede bang lagyan ng second floor yun? Pwede po. Kasi nga, nabalitaan niya kasi magpapagawa yung bunso namin. Ayaw niya pumayag kasi anak niya nakatira doon sa taas. Yung kuweba? Pupunta na lang sa taas, walang improvement. Okay, so, kung sila ang gumasto sa improvement nung first floor, pwede bang ikaw ang magpagawa ng second floor? Pwede. Pero pag pinagawa niya yon, hindi rin pwedeng ikaw lang ang titira doon. Opo. Papayag naman ako kung magkakapatid kami, magkakasundo kami dapat doon. Hindi yung suswapangin niya. Kasi gusto niya kalahati kanya, di wow? Bakit hindi ko ako yung kalahati? Halos ako lahat sakripisyo lahat. Talaga lang. Pati sarili ko, nagsakripisyo. Hanggang sa huli ang hininga ng nanay natin. Kami pa rin ang nagsakripisyo. Teka muna. Eto na, ha?
So, kasama natin sa Sausawero ang asawa ni Tess. At siya naman ang magbibigay ng patunay kung ano ba talaga ang nangyayari. Talaga bang nagliligawan sila? O talagang guni-guni lamang yon? Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Pin mo face to face. Okay, teka muna. Bago natin himayin yung tungkol sa pagmamay-ari ng lupa, okay? Kausapin natin yung asawa ni Tess. Andyan pala siya. Hindi ko naman alam. Hindi ko alam nandyan pala siya. O, Oleng. Ano ba yon? Meron ba talagang ligawan? Nililigawan mo ba itong si Sol? Kaya lang pumupunta sa kanila po, ma'am, dahil po dinadalaw po yung biyanang ko. Dinadalaw mo yung biyanan. So talagang walang namamagitan sa inyong dalawa ni pero Sol? ano mo ko, inaano mo. Siyempre, kailangan kausapin mo siya. Ganda natin, Sol. Alam mo naman. Namimiss ko naman yung asawa ko, kaya siyempre kinakausap ko siya para malibang ako sa... Pero bilang kapatid. Libangan ba? Tesol, bilang kapatid, ikaw yung nag-iisip ng ano? Baka ikaw daw nag-iisip. O hindi na bale, basta't ang importante, walang nangyari. Opo, wala po. Wala talagang nangyari. O Tess, ayan na, maniwala ka na, nasa mukha naman ni Sol na ayaw naman niya dyan kay Oleng. Kay Oleng. Iyong-iyo na siya. Iyong-iyo na siya, di ba? So, wala talaga. Okay, Oleng, umupo ka na dyan. O tapos na ang usapan ng asawa. Okay, wala na yan. O ano sa palagay? Ikaw, Moy, parang masalimuot, ano? Oo, ang gulong-gulo na. Gusto kong bigyan 1.5 para matapos na yung ano. Anong 1.5? Kunin sa second floor. Sige, 2.5 para... Okay. Kayong mga sausawero dyan, anong mga opinion ninyo? Ayun po, kayo naman po yung magkapatid po, no? Tapos yung naiwan naman po na property ng magulang nyo is sa inyo. So sana po, imbis na maubos po yung oras ninyo sa bangayan o sa kung ano mang hindi nyo pagkakaunawaan, dapat ituon nyo na lang po yung oras nyo para pagtulungan na i-restore o i-improve pa yung property na naiwan sa inyo ng magulang nyo kasi kayo na lang po yung may kinabang doon. Bilang nakababatang kapatid din po ate, dapat magpakumbaba po tayo. Lalo na't mabait naman po si ate, madadala naman po yan sa magandang usapan. At sa kay kuya po, dapat po, noong pa po tayo ng pursige para magkabahay po tayo. Dahil po, unang-una po si ate po, alam na po natin na si ate po talaga ang tumulong dyan sa bahay at kay nanay. Kasi ganyan din po yung sitwasyon ko ngayon. Hindi po ako naghahabol kila ate ko po. Ganon. Ayun. Meron din pala silang issue. Masalimuot yung proseso dito po sa hahati-hati ng mga magkakapatid sa pamana ni nanay na 39 square meters. Sa pag-aaral mo, Attorney Kapunan, ng mga dokumento mula sa NHA at sinasabi nga ni Sol na bayad na ng nanay niya at may titulo na sila, ano ang dapat nilang gawin? Miski nabayad na sila, yung titulo dyan ay nasa pangalan ng nanay nila. So yun pa rin, hindi pa tapos ang problema. Kasi yung TCT, namatay na yung nanay, inheritance yan. So, kung walang last will and testament, dito naman wala siguro, divided by equally by the 1/6 kayong lahat. Kanya kailangan ng extrajudicial settlement. Ibig sabihin, mag-usap kayo kasi maliit lang yan. Sa mga nakikinig dito na senior na or malapit na, wag niyong gawin ng ganito na malabo ang legacy niyo sa mga anak ninyo. Malinaw yung proseso, medyo masalimuot. Kailangan para makuha ang titulo, gagastos. Meron pang babayarang mga buwis sa inheritance tax. Di ba? So, isipin nyo rin kung ano yung gastos sa hindi nyo pagkakasundo-sundo. Pero pag nagkasundo-sundo, baka walang gastos. Hindi ba? Payapa na lang na usapan. Dr. Love, bakit masama kapag ang magkakapatid na ang nag-aaway-away? Wala nang biyaya sa Diyos. Oo, lalo ang magkapatid. No? Well, in the Bible, panahon ni na Cain at saka ni Abel, marami yan mga magkakapatid nag-aaway-away, nagpapatayan yan mga... Kadalasan greed ang
source ng pag-aaway ng magkapatid. But I still believe that blood is thicker than water. In all practicality, short and sweet lang, in all practicality, Tess, tinitingnan ko kanina yung mga, kung ilalagay natin sa tamang perspektibo ang lahat, ang laking gagastusin natin para maisaayos ang lahat. Pinaliwanag ni Ate Coring yan, ano? Para maging practical ang lahat, magkasundo kayo magkapatid, no? At mapag-uusapan yung mabuti yan. Kung magkakasundo kayo magkapatid, nothing is impossible. Sa pag-ibig nyo sa isa't isa, lahat ay magiging posible. Tama! Nako, totoo yan. Yung pagmamahalan ng magkakapatid, yan ang magbibigay sa inyo ng solusyon. Doc Camille, so hindi ba pagka wala kasi tayong titirhan o wala tayong pambayad ng renta, nai-insecure ka na kung saan-saan ka na kumakapit, ano? Ay, totoo yun, Ate Coring. Kasi alam nyo, pag sinabi, basic requirements sa isang tao, magkaroon talaga ng shelter. Or yun sabihin natin, bahay. Bakit? Kasi iniisip natin, mapoprotektahan tayo. It is a sense of security. Tapos at the same time, syempre pag yung ganyan, yung safety natin, yung health natin, mapoprotektahan lahat yon. At the same time, lalo na kung magkakapatid tayo, mararamdaman natin yung sense of belongingness. Sana maintindihan nyo, malaking factor talaga yung pakiramdam mo na kabilang ka dun sa pamilya na yon. Sometimes, merong tendency talaga sasabihin mo, you have to treat each and everyone equally. Pero kung minsan, hindi po ganon. Ang dapat nating isipin, treat everybody fairly. Yun lang po. Ayun, fairly. Kuminsan kasi yung fair, hindi yun ibig sabihin equal. No? Yes. Diba, no? Hindi siya magkatugma parate. Okay. Posible pa kayang magkasundo itong magkapatid ng parehong magandang ito? Ha? Dahil sa mana-mana daw. Yung pala, wala naman palang alaga yun. Ang kasagutan sa pagbabalik ng Face-to-Face Harapan. Face-to-face, sinong sisimula? Pin mo face-to-face. Masalimuot ito, pero lahat ng mga komplikadong bagay, lalo na sa pagitan ng magkakapatid, sumisimple kapag kayo ay nagsisimula sa pagmamahal. 'Di ba? Magkapamilya kayo eh. Palagay ko naman, nagalit lang ang nanay mo sa'yo, kaya dahil nag-asawa ka. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka niya mahal. 'Di ba? At talagang sa batas, hati-hati talaga dapat sa napakaliit na espasyong yan. Pero tulad ng sinabi ng ating mga eksperto, malaking gastos kung yan ay legal ninyong paghahati-hatian pa yung maliit na espasyong yan. Diba? Pwede kang mag-housing loan, patayo ka ng second floor kung talagang gusto mong sumiksik doon. Pero katotohanan din ito, pag ang nagsasama-sama yung mga pamilya, nag-aaway-aaway yan. Nag-aaway-aaway yan. May option din, sabi ni Attorney Lorna, magsama-sama kayo ng pera, bilhin nyo na lang. Ibigay nyo na lang yung kanyang parte. Sa halaga, ayon sa halaga ng property. Imemenos pa doon yung ginastos nila sa pagpapagawa. Ayun. So, ibig sabihin, may solusyon ito. Hindi ito dahil ayaw lang niya, or gusto mo lang, o pinagpipilitan mo, hindi nakakasya. Merong legal na kaparaanan. Bibigyan ka namin ng abogado, ituturo namin sa'yo lahat ng opsyon. Kung gusto talaga ninyo ng extrajudicial, tutulungan ka namin para mapatitulohan. Okay? At tutulungan ka namin sa loan mo kung sakali. Pero ang importante, huwag kayong magkagalit. Hindi ba? Kasi wala siyang masosolve. Walang masosolve talaga na problema. Yung galit-galit na ganyan. Okay? Hindi pa yan mag-aayos ngayon. Kasi siksikan pa sila doon. Hindi ba? Pero alam mo na may karapatan din siya. Okay. So, alam naman natin kayo yung magkapatid. Pwede bang ayusin na lang natin to? Magbati muna kayo at saka natin pag-usapan yung solusyon. Diba? Para na, ayan. Si ate na ang lumapit. Mahal ka naman ni ate. Mahal ka naman ni ate. Diba, ate? Talaga alam mo, ang nakatatandang kapatid, hindi kayang tiisin din yung batang kapatid. Alam ko yan, ako yung ate sa amin eh. Diba? Huwag lang masyadong sakit sa ulo.
Ha? O kita mo naiiyak si Tess. Iyak din si Ate Sol. O naiiyak din. Maganda pa rin sila kahit nag-iiyakan sila. O, di ba? Pag-usap kayo ng maayos. Eto po, masakit kapag magkakapatid ang nag-aaway. Parang hindi ayon sa plano ng langit, ano po, na tayo nagkaroon ng kapatid para makaaway natin. Parang wala yan sa natural na plano. Dapat ang kapatid kaagapay. Ang katotohanan, marami talagang mga magkakapatid nag-aaway dahil sa mana ng magulang. Kaya tama yung sinabi ni Attorney Lorna. Para ito'y maiwasan ng mga magulang kapag sumapit na sa senior o kahit mas maaga pa, dapat ay inaayos na ang kung anumang iiwan sa mga anak. Please lang. Sa mga anak naman, isipin na lang ang kapalit ng ang kaaway ay kapatid, may tinik sa dibdib at kawalan ng kapayapaan ang pag-iisip. Walang presyo ang kapayapaan na bigay ng walang kagalit at kaaway. O di ba para kayong nabunutan ng tinik, hindi ba, Sol? O, so, sana naman nabunutan namin ng tinik si Sol at si Tess at maging aral din sa lahat ng magkakapamilya. O palakpakan natin ang pamilyang ito na nagkasundo na sa wakas. Okay? Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama sa puting tama o mali. Ang masaya sanang laro ng volleyball, naging volleyball. Ewan kung ano gusto niyang palabasin, kung bakit umalis siya na parang gusto niya siya yung biktima, siya yung binubuli. Di ba ang kapal ng mukha? O bakit ka umalis sa volleyball team?